At sa patuloy na pag-iimbestiga mga kapatid ng Senado tungkol sa tunay na katauhan ni Bamban Mayor Alice Guo ay posible daw na purong Chinese talaga. Purong Chinese, ibig sabihin hindi siya Filipino, hindi siya Filipino pure blood. Siya ay in-check mga kapatid dahil ang sabi rito, tunay na ina ni Mayor Guo, posibleng Chinese daw. At kabilang sa may-ari ng farm. Yan ang ating aalamin. Bibigyan natin to ng reaction video and commentary. Pero syempre sana ay samahan ninyo ako mga kapatid. Pwede kayo magkomento, magbigay ng inyong saloobin, opinion sa comment section sa ibaba. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Posible raw na purong Chinese si Bamban Mayor Alice Guo. Sa pagsisiyasat ng kampo ni Senator Sherwin Gatchalian, lumalabas na ang Chinese umanong nanay ng alkalde ay kabilang sa may-ari ng farm kung saan lumaki si Guo. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Mukhang tukoy na raw ni Senator Win Gatchalian kung sino ang tunay na ina ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na sentro ngayon ng kontrobersya dahil sa koneksyon niya sa mga pogo at sa hindi tugmang detalye ng kanyang pagkatao nang sumalang sa pagdinig ng Senado. Hinala ni Gatchalian ang isang babaeng nagngangalang Wen Yili, ang tunay na biological mother ng alkalde. Isa sa presidentang ebidensya ni Senator Win ang kopya ng Certificate of Incorporation ng farm na pagmamay-ari ng pamilya Guo. So pag napatunayan to mga tol, lalabas talaga na si Bamban Mayor ay walang dugong Pinoy. Oo, dito siya lumaki, sabihin na natin dito siya lumaki, pero kung titignan mo ang kanyang biological parents, talagang walang halong Pilipino. Hindi siya half Filipino mga tol. Kasi ang tatay niya isang Chinese, 'di ba? Tapos ang nanay niya, kung tama ang sinasabi rito ni Senator Gatchalian, isa rin siyang in-check. So talaga wala siyang halong dugong Pinoy. Ang tanong, yun ba ay pinapayagan ng ating saligang batas na humawak ng isang posisyon sa gobyerno, mapa-local man yan o national? Diba? Comment nga kayo sa baba. At pag yan ay napatunayan na talaga siya ay isang pure blood na Chinese, ano ang mangyayari kay Mayor? Siya ba ay matatanggal sa pagiging alkalde, mga tol? Alamin natin yan. Tuloy natin to. Nakasaad sa dokumento mula sa Securities and Exchange Commission na isa si Wen Yili, isang Chinese national sa mga incorporator o may-ari ng farm. Nakalista ring may-ari nito si Mayor Alice, pati sina Sheila Lial Guo, Simen Lial Guo at Jajong Guo. Dito pa nga lang sa mga kapatid niya, hindi niya kilala eh. Pero isa address, isa ang apelido, pero hindi niya daw kilala yon mga tol. Siguro kung ito mga tol, naiisip ko lang, kung sakasakali lang naman si Mayor ay totoong tanim o totoong spy o totoong talagang inilagay dito ng China para gawin ang trabaho niya bilang, alam mo na, pakawala ng China. Siguro hindi nila iniisip na mangyayari tong mga ganitong bagay. Tulad nga nung napanood natin mula dito kay Pinoy Mystery Channel. Ang ginagawa ng China is burado lahat ng record na pwedeng mag-link sa kanila sa simula pa lang, Sa simula pa lang burado para kapag nag-backtrack, inalam yung pagkatao, wala ka talaga maikokonekta. Maliban na lang doon sa pagiging nationals mo o doon sa Chinese nationals mo. Kasi dito mga tol, nananahimik naman talaga si Mayor Alice, di ba? Nananahimik siya doon sa Bamban Tarlac eh. Kung hindi lang na-raid at kung hindi lang mga tol natuklasan doon yung pogo na kung saan daw pinaggaganapan ng mga illegal na gawain sa loob ng syudad ni Mayor Alice, hindi siya maku-question dyan. At syempre dahil na-question siya, unang-una sa panlabas o sa physical appearance ni Alice ni Mayor, mukha naman talaga siyang in-check, di ba? Kamukha niya nga si Shanchay. Tapos dyan na naglabasan yung halimbawa yung pahayagan sa China na binati siya nung nanalo siya bilang alkalde noong 2022. Tama ba? 2022 kasi 2021 lang siya nagparehistro. Pero mo, ang daming natuklasan sa kanya mga tolo. Wala siyang record ng pag-aaral niya, wala siyang record ng pagkapanganak niya. Late registration siya, lumalabas nasa 18 years old siya nung na-register siya. Tapos rin siya, register voter.
Hindi siya transfer yan, nag-register lang siya ng pagiging botante niya, 2021 lang. 'Di ba? Tapos 2022 mayor na. 'Di ba? Ang dami talagang questionableng pagkatao rito kay mayor eh. Mga kapatid at ama ng Halika alkali ng natin. farm. Nakalista ring may-ari nito si Mayor Alice, pati sina Sheila Lialgo, si Melialgo at Jajong Go na mga kapatid at ama ng alkalde. Based on my investigation and asking around, tsaka yung mga dokumento, personal analysis ko, baka ito yung biological mother niya. Ito ay personal analysis lang naman ni Mayor Gatchalian. Hindi pa rin naman napapatunayan mga tol. Kaya hinahinay muna tayo sa ating judgment. Ito, personal analysis ko, baka ito yung biological mother niya. She's Chinese citizen. Based on the Bureau of Immigration records. Galing sa Bureau of Immigration, yung yung flight records, Chinese citizen siya. She carries a Chinese passport. Lalo raw tumibay ang hinala ni Gatchalian nang mabisto ang travel records ni Wenyi at ama ni Mayor Go. Madalas daw palang maglabas-masok sa Pilipinas ang dalawa ng magkasama. At yung tinignan namin yung travel records, yung tatay niya, si Go Jong at si Wenyi traveled 170 times in the span of 6 years. So, madalas silang bumabiyahe as a couple. No? Una nang itinanggi pero inamin kalaunan ng alkalde na may mga kapatid siya. Dahil sa dokumento galing sa SEC, mas lalo raw napatunayan na talagang may kapatid nga ang alkalde. We also saw in the corporate papers na si Sheila Go is their chief financial officer and treasurer of their company. Si Alice is the president of the company. So it's impossible ako yung presidente ng family business. Si Alice ang chief financial officer and treasurer na hindi kayo magkakilala. Dito talaga ng mga tol. Ano ba yung kasabihan na walang lihim ang hindi nabubunyag mga tol? 'Di ba? So hindi natin alam mga tol kung ano ang kahihinatnan nitong investigasyon na to. Pero kung ganun man, mapapatunayan talaga na si Mayor Alice ay isang Chinese. Ang tanong diyan, ano ang magiging susunod na hakbang ng gobyerno, mga tol? 'Di ba? Kasi ito mapapatunayan Chinese siya, okay, pure-blooded Chinese siya, 'di ba? Ang tanong, pwede ba 'yan humawak ng posisyon sa gobyerno o matatanggal siya, no? Bilang mayor. Pero mapapatunayan ba na siya ay isang espiya nga talaga ng China? 'Di ba? Ibang usapan pa rin kasi 'yon, mga tol eh. 'Di ba? Isang usapan pa 'yon na ipinupukol sa kanya o ibinabato sa kanya. Isa pa 'yun sa mahirap din paniwalaan, 'di ba? Pero 'yun nga, dahil nga sa pagiging questionable ng pagkatao niya, mga tol, talagang hahalungkatin 'yan. Lahat mga tol ng mga dokumento hahalungkatin 'yan. Katulad ng sinabi niya binenta niya na daw yung chopper niya, 'di ba? Pero napanood natin sa mga balita na laman ni Senator Risa na aktibo pa rin yung chopper na yon na nakarehistro sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, mga tol, na ire-register pa rin o na gumagana pa rin pero nakapangalan pa rin sa kanya. Yung sa mga ganung mga bagay naman, mga tol, minsan nangyayari naman yung sa mga sasakyan eh. 'Di ba? Hindi ka na nagche-change name. Halimbawa, bumili ka ng second hand na sasakyan tapos hindi mo na ipinalipat sa pangalan mo. So every time na pinaparehistro mo siya, dun sa first owner pa rin siya nakapangalan, 'di ba? May mga ganong senaryo naman. Pero dito kasi usapang chopper 'to. 'Di ba? Usapang chopper 'to. So magkakilala talaga sila. It corroborates with the flight records na bumabiyahe silang dalawa. Dahil sa kaliwat ka ng anomalya sa mga negosyo at pagkatao ni Mayor Alice, gusto na rin paimbestigahan ni Gatchalian kung sangkot din ang mayora sa money laundering. Halos lahat daw kasi ng pera na ginamit para makapagpagawa ng Pogo Hub sa Tarlac galing sa ibang bansa. Kaya nag-request na siya ng executive session sa Senado kasama ang Anti-Money Laundering Council. Kita mo yung napakaraming building na yon? Hindi putyo-putyong pera ginamit doon. Talagang malakihang pera ginamit doon. Mabalikan natin. O yan, tignan mo naman kung gaano kalawak yan. Tapos ilang building yan. 'Di ba? Sangkot din ang mayora sa money laundering. Halos lahat daw kasi ng pera na ginamit para makapagpagawa ng Pogo Hub sa Tarlac galing sa ibang bansa. Kaya nag-request na siya ng executive session sa Senado kasama ang Anti-Money Laundering Council. When you talk about
money laundering. Dahil yung money laundering, ang pinanggagalingan ng pera marami eh. Pwedeng galing yan state-sponsored, pwedeng galing sa drugs, pwedeng galing illegal activities. Kaya hindi dumadaan yan sa regular banking system natin dahil ayaw nila matrace. Dahil merong illegal. Parehong miyembro ng Nationalist People's Coalition o NPC sina Senator Win at Mayor Go. Mungkahi ng senador patalsikin na sa partido nila ang alkalde dahil sangkot din siya sa Pogo. Magkapartido pa pala sila. Sabi naman ni Solicitor General Menardo Guevara, patuloy pa silang nangangalap ng sapat na ebidensya para magkaroon ng basihan sa paghahain ng co-warranto case laban kay Mayor Alice Go. Pagdating naman daw sa ibang kaso na maaring kinasasangkutan ni Go, pwede na raw tumutok dito ang ibang ahensya ng gobyerno. Kung may possible criminal behavior, then we leave that to the DOJ. Kung may possible misconduct on the part of the mayor, then we leave that to the DILG. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. So eto na nga no mga tol, kakaiba to, no? May mga napanood akong balita na hindi naman daw si Mayor Alice ang kauna-unahang, kung sakasakali kauna-unahang Chinese mayor dito sa Pilipinas, mga tol. Yung iba kasi may apelidong Chinese, may kita mo naman. Pero baka naman kasi half. 'Di ba? Tatay niya Chinese, Pilipino, at nanay niya Pilipino. At mapapatunayan naman nila 'yon. Kaya wala ring naging kaso kaya hindi nasilip. Kasi ito, nasisilip lang naman kasi yung mga ganitong background check lang naman kapag talaga nasangkot ka sa isang bagay na talagang malakihan. Katulad naman ito, 'di ba? 2022 naging mayor si Mayor Alice, 'di ba? 2023 yung unang na-raid daw yung Pogo Hub doon. Tapos 2024 nung na-raid ulit, mga tol. This year lang 'yon, this year. At dahil nga siya nga ang mayor doon, syempre siya ang ina ng bayan na 'yon. Talagang questionin siya doon. Paano nakalusot tong ganitong mga bagay, mga ganitong illegal na gawain sa iyong lalawigan? 'Di ba? Nakita mukha siyang Chinese. Di naman sa mga tol, hindi mo naman talaga maitatanggi. Mukha talaga siyang Chinese, mga tol. Apelyido Guo, may Alice Guo. Ngayon, syempre inalam na rin kung ano yung background niya. Kung eto ba sangkot ba siya rito, 'di ba? At ngayon unti-unti lumalabas, no? Na marami siyang mga sinabi na hindi katotohanan. Kasi dito once na nagsinungaling ka ng isang beses, paghihinalaan ka na sa lahat. Kasi nagsinungaling ka na isang beses 'di ba? Ay, anong ibig sabihin no? Diyan ka lang nagsinungaling, sa ibang bagay nagsasabi ka na ng totoo. Mahirap na 'yon, mga tol. Sira na yung credibility mo nun. Tapos eto nga na inihinala nila na baka Chinese din yung biological mother niya, talagang pure-blooded Chinese siya, hindi siya talaga Filipino, kahit half man lang, no? O, di ba? Ay nako, anyway, kung ikaw ay isang Pilipino at ano ang masasabi mo rito, pwede ka mag-comment sa ibaba at pwede ka magbigay ng komentaryo at pwede ka magbigay ng iyong saloobin. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.